Hindi nga po mga idol ikinatuwa ng mismong front office ng Boston Celtics ang pag-choke ng kanilang team mula sa pagkakaroon ng 3-1 na kalamangan sa first round laban sa Philadelphia 76ers. Dahil nga sa nangyaring ito, plano ng management gumawa ng malaking pagbabago sa offseason. Alam naman nga ninyo, last year nga tinanggal na ng Celtics ang majority sa mga championship player para makabuo ng bagong lineup. Dahil hindi rin naman naging epektibo ang kanilang kampanya ngayong taon, wala ngang choice ang team kundi gumawa na naman ng ilang mga move para mapalakas muli ang lineup. Pero hindi rin naman katulad last year, posible tayong makakita sa Celtics ng mas malaking move katulad na lang ng pagkuha nila ng bagong main star na magpapalakas ng gusto ng kanilang lineup. Kaya kailangan talagang pakaabangan ng mga fans ng Boston na ang gagawin ng kanilang prangkisa sa mga susunod na buwan. As of now, dahil nga sa injury ni Jason Tatum, nalaglag sila kontra sa Philadelphia 76ers. Samantala, dito naman, simula nang mabaon ang Los Angeles Lakers sa 0-3, tuluyan na nga pong nawala ng tiwala ang mga fans sa kanilang team na kakayanin pa nilang manalo laban sa OKC. Wala pa rin naman team sa history ng NBA na nakakapag-comeback mula sa 0-3. At sa pinapakitang performance ng team, malabo nga pong magawa nila ito. Kaya ngayon pa lang mukhang kailangan ng Lakers simulan ang paggawa ng plano sa offseason, lalo pat maraming mga players ang merong questionable future sa kanilang team katulad na lang ni LeBron James na isa ng ganap na free agent sa offseason sa pagtatapos ng kanyang kontrata. May analyst na rin naman ang nagsabi sa kanilang Game 4 nga daw laban sa OKC ang posibleng huling game ni LeBron James bilang parte ng Lakers, gayong posibleng magretiro na ito o di kay lumipat na lang siya ng ibang kupunan sa mga susunod na taon. Pero ang good thing nga dito, ayon sa report, willing si Rob Pelinka bigyan ng kontrata si LeBron James para makasama muli nito ang kanyang anak na si Bronny James sa Los Angeles Lakers. Sa kabilang banda, undefeated pa rin ang defending champions na Oklahoma City Thunder ngayong season sa playoffs sa pagkakaroon nila dito ng 7-0. Malapit na rin naman nilang masweep ang Los Angeles Lakers kasunod ng pagkapanalo sa Game 3 at angat sa 3-0. Napatunayan ng team sila pa rin ang mas malakas na kupunan sa kabila ng pagkakaroon ng Lakers ng home court advantage. Sobrang outplayed nila ito lalo sa second half kung saan dito nga nila ito tinambakan ng husto. At sa nangyari mukhang malinaw, hindi na sa officiating pa natatalo ang Lakers bagkus masyado nga talagang mas malakas at mas malalim ang lineup ng Thunder. Kumpara sa Lakers, kompletos rekados ang lineup ng Thunder dahil halos lahat kayang dumepensa. Napakasulido ng mga big man sa ilalim ng basket lalo sa mga hustle plays at rebounding kagaya ni AJ Mitchell, Cason Wallace na isa sa mga perimeter defender kasama si Alex Caruso. Sila ang mismong rason bakit hirap ang mga teams gumawa ng ilang mga defensive game plan para ma-dethrone sila.